Maraming nagtangkang manligaw sa kanya ngunit kay Sage lang tumibok ang puso niya. Mabadyas itong lalaki at napaka-responsable pa sa edad na 22. At ngayon nga magkakaanak na sila ni Sage ay panatag ang loob niya rito. Dahil nangako itong pakakasanan siya sa lalong madaling panahon, alam-alang sa kanya at sa magiging anak nila. Hey wifey, kanina ka ba dito? Pambuhat na tanong ni Sage, nakakalabas pa ng mula sa loob ng kotse nito. Nilapitan ni Sage si Rika at niyakap na mahigpit. Alam niya ang hirap at sakit na pinagdadaanan ng nobya niya ngayon, kaya sa abot ng makakaya niya ay poprotektahan, tutulungan at mas lalo pa niya itong mamahalin at ang batang nasa loob niyang sinapupunan nito. Di naman ito na lang pala yung natira kong mga damit na nasa isalba ko sa nasunog namin bahay ni Lola. Malungkot namang saad ni Rika at itinuro nito ang sukpit niyang itim na backpack na naglalaman ng mga kaunting damit niyang naisalba at dokumento. Humiwalay si Faye sa pagkakayakap niya kay Rika at pinunasan nito ang mga luha ng lopya. Don't worry about your clothes and other necessary things. I can buy you anything. Ang mahalaga lang ay ligtas kayo ni Baby. Nakamiting sabi ni Sage at hinaproof nito ang tiyan ni Rika. Pansensya na talaga kung naabalo pa kita, Sage. Kung may kakilala lang ako kamag-anak naman ay sa kanila. Sana akong hihingi ng bakit hindi kita tutulungan? Ikaw na ang magiging nanay ng baby ko. Alam na rin ni na mom at dad na magkakaapo na sila at natutuwa sila dahil magkakapamilya na ako. Alam mo naman, gustong-gusto ka ni na mom and dad para sa akin, hindi ba? But nakangatay sabi ni Sage at tumangaw naman doon si Rika. Mabait ang mga magulang ni Sage kay Rika at suportado ito sa relasyon nating nilang dalawa. Ang hindi lang niya makapalagayan ng loob ay ang nakatatandang kapatid ni Sage na si Trevor. Nasa tuwing nakikita sila ay pahilihim siya nitong iniinsulto at pinagtatawanan na hindi lingit sa kalaman ni Sage at ng mga magulang ito. Kaya niyang tiisin kung anuman ang masamang ugali nito, basta lang ay huwag itong mangingialam sa buhay at relasyon nilang dalawa ni Sage. Salamat talaga, Happy. Iyakap ulit ni Rika ang nobyo na hinapros-apros ang likuran niya. Pagkatapos ay pinasok na ni Sage si Rika sa kanyang kotse at pinaandor na ito. Tuluyan na nilang nilisan ang buhay na nasunog at hindi na rin makakapayag pa si Sage na makawala pa sa kanya ang kanyang nobya. By the way, titira ka muna sa condo o unit ko. I need to find a lot and place for a while para pagtayuan ng bahay natin. Banggit ni Sage habang nagmamaneho ito. Ganun ba? Pero hiling ko lang sana na malapit lang sa sementeryo ni Lola Pasita mahanap mong lote na pagtatayuan ng bahay nating hobby. Question naman ni Rika. Don't worry, it only takes 30 minutes mula sa sementeryo kung nasaan nakalibing ang lola mo. I'll grab you anytime kung gusto mo magpunta doon, sagot ni Sage na inapanatag ng loob ni Rika. Wala na talaga mahihiling pa si Rika sa Diyos dahil binigyan siya nito ng lobyo na responsable, matured mag-isip at iniisip na ang future nilang dalawa. Noon ay humiling siya sa Diyos na sana balang araw ay makatagpo siya ng lalaking handa siyang mahalin at pahalagahan at hindi titingin sa mababa niyang estado ng buhay. At ngayon nga ay nasa harapan pa niya ito, katauhan ni Sage del Vega.